hindi na sila maghihintay na matagal kasi nandito na yung tao. So, release na lang kukunin nila, di ba? Kung halimbawa nag-file sila ng hiring at meron na punta sa company, kinabukasan meron na silang tao. Unlike kung mag-a-apply dyan sa atin, 6 months ang hihintayin nila bago makarating dito. Tapos pagdating dito, wala pa isang buwan, magpaparelease na. Di ba? So, masakit din sa loob ng mga employer, di ba? Ikaw isipin mo kung ikaw yung employer, tapos ganun ang gagawin sa'yo ng EPS, hindi ka magdaramdam, di ba? Masakit. Hey, what's up guys? It's me Marlon, Jaspo Pan TV. Welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, meron akong gustong i-share sa inyo. Kanina kasi may nag-chat sa akin na isang kababayan natin. Ayan, mega loud shoutout po sa inyo, Madam Norma. Ayan. At mega loud shoutout din dun sa kanyang anak na si Jopet na nandito na sa South Korea. So bali hindi ako nagkakamali is more than a month na siya or mga 2 months ganun. Basta hindi pa siya ganun katagalan dito sa South Korea. Mega loud shoutout din sa dalawang kasama niya. Bali tatlo silang bagong dating na EPS na magkakasama sa isang company. Sagutin natin yung tanong ni Madam para i-share ko na rin sa inyo at yung mga aspirant dyan, yung mga papunta pa lang dito, yung mga bagong dating, magkaroon din ng idea. So sabi ni Madam sa akin kanina, totoo ba na iba na ngayon ang patakaran pag nagpa-release? Pabayaran mo na yung ginastos ng employer na kumuha sa'yo. So yun yung chat sa atin ni Madam. Ayan. Thank you Madam sa dito sa inyong tanong. Gawa natin ng content para mas marami ang makaalam. Actually, wala pa akong naririnig tungkol dyan or wala pa rin akong nababasa sa mga article dito o sa mga post ng mga kilalang FB page dito na malapit sa HRDK. So pagka mayroong mga ganyan na announcement tungkol sa mga labor laws and system dito, automatically dun sa mga page na active na nagbabahagi sa mga kababayan natin dito ng mga balita, ayan, nakikita natin kaagad doon. Chinek ko, wala naman mga post o wala ding mga announcement tungkol dyan. Regardless na merong rule na ganyan o wala, ang isang employer ay may karapatan na ikaltas sa atin yung ginastos niya once na magpa-release tayo, di ba? Lalo na kung gusto nating umalis sa kanya, ngunit wala naman siyang violation sa atin at pinipilit natin na umalis dahil sa mga personal na dahilan natin, maaaring mahirap ang trabaho o maaaring mababa ang sweldo, malit ang kinikita mo, kaya gusto mo maghanap ng mas malaki. So pagka ganyan na mga reason, mga lods, hindi na kasalanan ng employer yan. As long as walang binabiolate sa kontrata mo yung iyong employer, maaari kanyang hindi payagan na magpa-release. Wala kang magagawa kung hindi kanya i-release kasi nga hindi naman niya binabiolate yung kontrata mo, di ba? Kaya lang merong mga ibang employer na pag nakikita nila yung empleyado nila is talagang gustong umalis or parang wala na gana magtrabaho dun sa company nila, parang hindi na inaayos yung trabaho, so pinapabayaan na lang nila na umalis. Kumbaga parang naawa na lang din or kaysa masacrifice yung trabaho, di ba, na hindi maging productive yung foreign worker, ayan, i-release na lang nila. Pero kung tutuusin, kahit na magmatigasan sila, maipagmatigasan nila na ayaw nila i-release yung EPS na yun, walang magagawa si EPS kasi wala namang violation yung employer. So yung iba pumapayag na lang na i-release kahit na sinusunod niya naman yung kontrata ng EPS, pinapayagan niya lang. Kaya lang yung iba ang ginagawa, yun nga, kinakaltas yung ginastos niya dun sa EPS na yun sa pagkuha sa Pilipinas. So imagine mga lods, ang isang employer dito sa South Korea kapag nangailangan ng tao dyan sa Pilipinas o sa ibang mga bansa, naghihintay ng 6 months dun sa processing. So napakatagal, di ba? Ang tagal ng processing. Kung halimbawa ang isang company is urgent na nangangailangan ng tao, maraming gawa. So diyan pumapasok yung minsan kinakancel nila yung mga na-hire na sa Pilipinas at kumukuha na lang ng mga release dito. Or sabi nila yung iba, kumukuha na lang daw ng mga TNT or pwede rin naman kumuha ng mga F-visas. For your information mga lods, dito sa South Korea, hindi lang TNT ang karibal ninyo hindi lang din mga release. Yung sa mga aspirant na nandiyan sa Pinas na may mga kontrata na sinabing nasusulot ng mga TNT, hindi lang po TNT ang kalaban nyo rito. Unang-una yung mga release.
Siyempre, yung mga release, nandito na yan. Hindi na sila maghihintay na matagal kasi nandito na yung tao. So, release na lang kukunin nila, di ba? Kung halimbawa nag-file sila ng hiring at mayroong napunta sa company, kinabukasan meron na silang tao. Unlike kung mag-a-apply dyan sa atin, 6 months ang hihintayin nila bago makarating dito. Tapos pagdating dito, wala pa isang buwan, magpaparelease na. Diba? So masakit din sa loob. Masakit din sa loob ng mga employer, diba? Ikaw isipin mo kung ikaw yung employer. Tapos ganun ang gagawin sa'yo ng EPS, hindi ka magdaramdam. Diba? Masakit. So kaya yung iba, ang ginagawa, ayan, kumukuha na lang ng release. At bukod sa release, mga lods, meron din mga F-visa rito na pwedeng mag-part-time sa ibang company. Baka hindi alam ng mga ibang kababayan natin dyan na aspirant, yung mga F-visas na yan, F2, F5 na mga visa, pwede silang magtrabaho sa isang kumpanya ng part-time or full-time ng legal kasi may visa sila. So ngayon alam nyo na. Baka sabihin nyo, sinulot na naman kayo ng TNT. Hindi, kasi marami kayong mga karibal dito. Pagka nainip yung amo nyo, yung sadyang ninyo, sa pagdating nyo, kasi nga tagal ng processing, kumukuha yan ng mga pwede niyang maging trabahador dito. So it's either na yung mga release, pag-release ang kinuha nila, permanente na yun sa company. Pag nag-decide na i-cancel yung visa nyo, talagang cancel na kasi pinalitan na kayo. Di ba? So ganun yung nangyayari mga lods yung mga nakakancel ng kontrata dyan sa Pinas, yung kumukuha ng release yung amo. So pangalawa, pinapasukan ng mga F-visa. Yung mga nag-aalba o yung mga nagpa-part-time na F-visa. Mga legal yan. Kaya wala tayong question yan, hindi nyo pwedeng questionin dyan. At yung pangatlo, yun nga, yung sinasabi nyo na mga nasusulot kayo ng TNT. Ayaw nyo pang i-post yung mga kontrata nyo, yung mga address ng kontrata nyo sa Facebook kasi nga susulitin kayo ng TNT. Mali yun. Yung mindset nyo na yun. Unang-una, sigurado ba kayo na yung company nyo ay tumatanggap ng TNT? Hindi lahat dito ng company tumatanggap ng TNT. Pangalawa, sigurado ka ba na maganda yung company mo na tinatago-tago mo yung address? Ang isang TNT hindi yan basta-basta papatol sa isang trabaho o kumpanya kung unang-una, mababa ang bigay. Pangalawa, walang pabahay. Pangatlo, kung sa tingin niya hindi maayos yung trabaho. Oh, di ba? Juicy, di ba? So, sinishare ko lang sa inyo mga lods para malaman nyo, di ba, na hindi lang TNT ang karibal nyo rito. For your information din mga lods, merong mga job agency dito sa South Korea. Kapag nangailangan ng isang kumpanya ng tao, tatawag yan doon sa job agency. So, ang tawag doon sa mga yon is yung mga Arbeit or Alba or part-timer. So, mas mataas nga lang ang rate ng mga yon kumpara sa isang EPS na 70 plus lang. Sa mga Alba, tumataas ng almost manon or 10 to 20,000 won. Kung 72 ang bayad sa EPS, sa kanila nasa 92 to 100,000 won. Mas mahal nga lang pagka Alba. Kaya lang ang pinupoint ko rito, pagka nangailangan sila ng tao, pwede silang humugot dito ng legal, hindi ng mga illegal, hindi ng mga TNT. So, yun din ang nagiging isang karibal ng mga aspirant yan sa atin. Kaya minsan, kinakancel niya na yung visa ng EPS kasi nga hindi naman ganun ka dami yung trabaho, pwedeng kumuha na lang siya ng Arbeit or ng part-timer pagka kailangan niya ng tao. So, ayan, may idea na kayo ha. So, balik tayo doon sa topic natin kanina. Bagong patakaran daw na ikakaltas na ng amo yung ginastos sa isang EPS kapag nagpa-release. So far, wala pang formal na announcement tungkol dyan mga lods. So, ibig sabihin, hindi pa yan implemented. Pero, pwede yan gawin ng isang employer once na gusto niya. Paano? Kagaya nung nangyari sa akin mga lods nung unang kontrata ko, nung unang release ko. So, pero naka 10 months ako dun sa company namin na yun. 5 months, 6 months, nagpaparelease ako, ayaw kong payagan hanggang umabot ako ng 10 months. Kasi nga humina yung company, humina yung gawa, kaya nirelease ako. Ang nangyari, may naiwan pa ako na 1 million won na sahod dun sa iniwanan kong company dun sa kung saan ako nagpa-release. Mayroon pa ako naiwan na 1 million won. So, di nakakuha na ako ng ibang company, pumapasok na ako sa ibang company. Hinihintay ko na ibigay sa akin yung sahod ko. Sahod namin nun, kung di ako nagkakamali, is 25th day of the month. So, hinintay ko nung na-release ako, tapos munda buwan, 25th, hinintay ko yung sahod ko. Wala, hindi dumating. So, ang ginawa ko, tumawag ako dun sa migrant center na tumulong sa akin dyan sa Incheon. Ayan, mega shoutout po sa inyo, Madam Catherine Lee. Ayan, yung magandang
migrant worker natin dyan sa Incheon. Ayan, tumutulong yan sa mga taga Incheon na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga trabaho. Ayan, mega loud shoutout sa iyo, madam. Maring hindi mo na ako kilala kasi sa dami ng mga Pinoy na natutulungan mo. So, malaking utang na loob ko rin dyan kay madam kasi siya yung tumulong sa amin na ma-release din sa company namin na yun. So, siya ang kumausap sa sadyang namin. So, yun nga, nung nakalipat na ako doon sa bagong company ko, tinawagan ko ulit si madam. Sabi ko, madam, hindi pa po hinuhulog yung sahod ko. Sabi ko, pwede pong humingi ng tulong. O sige, sabi niya, tatawagan ko yung amo mo, sabi niya. So, tinawagan niya, hintayin mo raw ng ganitong buwan, petsa. Tapos, sumunod na buwan, hindi na naman hinulog. Hindi na naman hinulog ng amo ko. So, naka 2 months na hindi na-delay yung sahod ko na naiwan sa kanya. So, tinawagan ko na naman si Ma'am Catherine Lee, si Ma'am Kat, tapos tinawagan niya uli yung amo. Sabi nga nung amo, nag-promise na naman na next month. So, hinintay ko. Nung pangatlong buwan, ibinigay sa akin yung sahod. Kaya lang, ang pumasok sa akin is 700 na lang, 1,000 won, imbis na 1 million won. So, ibig sabihin, kinaltas na yung 300,000 won. So, yung ginastos niya sa akin sa pagpaprocess ng papel ko, sa pagkuha niya sa akin sa Pinas, kinaltas niya. So, walang rules nun walang rules. Kung gugustuhin ng amo na ikaltas sa atin yung processing fee, kaya nila. Kasi nga, ikaw nga naman, di ba? Nagbayad ka pagkatapos hindi naman magtatagal sa'yo yung worker, sasama yung loob mo, di ba? So, para na lang makaganti ka, para na lang hindi sumama yung loob mo, makabawi ka man lang kahit papano, so bawiin mo na lang yung binayad mo na processing fee, di ba? So, sinabi ko kay Ma'am Kat yun dun sa migrant, sabi ko, ma'am, dumating na po yung pera, kaya lang 700 lang po yung ibinigay ako, imbis na 1 million, sabi ko sa kanya. Sabi ni Ma'am Kat sa akin, okay na yan sir, sabi niya nun, kesa wala kang matanggap. Diba? So, ibig sabihin, pwede nagagawin ng amo na ikaltas sa atin yung nilakad, pinangbayad na sa atin sa paglalakad sa pagkuha natin sa atin sa Pinas kung gusto nila, pwede. So, lalo na kung magpaparelease yung isang EPS sa kanya na wala naman siyang binabiolate doon sa kontrata, di ba? Pero bihira lang yung mga case na ganyan, mga lods, bihira lang hindi naman lahat. So, yung iba na hindi na lang pinapansin. Siguro yung mga ibang sadyang or yung mga ibang employer, hindi nila matanggap na pagkatapos ng hirap ng paghihintay niya sa pag-aasikaso ng papel, yung mga binayaran niya, para lang dumating dito yung yung worker na hinire niya, tapos ilang buwan lang, aalis na kaagad. Siyempre, masakit sa loob niya kung biglang aalis, di ba? Kahit naman ikaw siguro, balik na rin yung sitwasyon. So, as of now mga lods, share ko na rin sa inyo, napakaraming release, napakaraming nagpaparelease. Meron tayong kababayan, nung nakaraan nakita ko sa post, babae siya, dumating siya ng March 14. So, parang wala pa siyang 1 linggo sa company. Nirelease siya ng amo. Yung amo naman ang nag-release sa kanya, hindi naman yung EPS ang nagpa-release kasi nga humina daw yung company. So, nirelease sila nung amo. Pero marami pa rin mga iba dyan na talagang nagpapa-release. Share ko sa inyo yung FB page dito sa South Korea kung saan makikita nyo yung mga naghahanap ng trabaho ng mga bagong release. Ayan, Pinoy EPS in South Korea. Ayan, mag-check kayo. Yung mga hindi pa nakaka-member dyan, makikita nyo na talagang napakaraming release na ilang buwan pa lang ang visa rito, nagpapa-release na. So, hindi natin sila masisi. Siyempre, may kanya-kanya silang dahilan. Hindi naman natin naranasan yung naranasan nila. So, hindi natin sila masisisi. Kaya lang, siyempre, may negative na impact yun sa ating mga Pilipino, sa ating mga EPS, di ba? Kung umalis ka sa isang company na wala mang violation yung amo mo sa'yo, nahirapan ka lang sa trabaho, maliit lang yung sahod. So, sa susunod, medyo magtatanda na yan, di ba? Baka sa susunod, susubok na yan ng ibang lahi naman. Imagine mga lods, 16 countries tayo 16 na bansa yung pinagkukunan ng EPS. So, pagka umayaw sila sa mga Pinoy, meron pang 15 na natitira. Di ba? So, ang mga Korean, mga lods, hindi naman lahat hindi naman lahat. Pero meron ding mga iba na talagang tuso ng mga employer. So, kinukuha nila yung mga sa tingin nila na hindi ba marereklamo ng mga empleyado o mga worker. Kagaya ng mga Thailand, Indonesia, ganyan. Yung mga parang sa tingin nila is kaya nilang i-manipulate. Yun ang kinukuha ng mga ibang sadyang dito, employer, kasi nga pwede nilang lokohin. Ayan narinig nyo na sa akin mismo. Maraming mga loko-lokong amo rito. Kung hindi kayo aware
maluloko kayo, di ba? So, yung mga ibang amo ganun din, tinitingnan nila dun sa kinukuha nila. Kung pwede nila lang i-manipulate. Maraming ganyan dito mga lods, yung gayain sa sahod, ganyan, sa oras ng trabaho, yung mga ganyan. So, meron dito mga lods. At share ko na rin sa inyo mga lods, yung isang kababayan natin, yan, may galaw shoutout. Nakalimutan ko yung pangalan ng nanghihingi ng tulong sa atin. Teacher siya sa Pinas, kararating niya lang dito sa South Korea, wala pa siyang isang buwan na nagtatrabaho. Tapos late na nag-chat sa akin at kung ano daw bang dapat gawin. Kasi nga gusto na raw niya umuwi. So ang dahilan niya, meron daw siyang acid reflux. Yung sa sikmura, yung acid. Ako rin, meron din ako niyan. Simula pa pagdating ko rito. Di ba? So, nakailang taon na ako dito. White pa rin ako, di ba? So, ang isa pang reason niya, dumudugo daw yung ilong niya. So, normal yan mga lods, pagka winter, pag malamig. Talagang, hindi naman yung dugo na talagang dugo na tumutulo. Minsan, sisinga ako, may kasamang dugo. Yung kulangot ko, may kasamang dugo. So, normal yun. Hindi yun malalang karamdaman na komplikado. Diba? Parang dahil siguro sa lamig, o maaaring nanibago tayo kung galing tayo ng Pinas sa panahon dito. So, yun ang reason niya. Ayan, share ko lang sa inyo mga lods yung experience natin. Na kahit na walang official na policy or na rule na pwedeng kaltasin sa atin yung pinambayad ng amo sa atin nung kinuha tayo dyan sa Pinas, nangyayari yan noon pa man. Noon pa, kung gugustuhin ng amo na ikaltas sa atin yung pinanglakad sa atin, pwede. Walang magiging problema kahit mag-report pa sa labor. So sasabihin niya lang na ganito ganyan, fault nung worker. So wala nang magiging comment yung labor kasi naiintindihan din naman ng labor na umalis na lang basta yung EPS o yung dahil sa ganitong reason na hindi naman kasalanan din ng employer, di ba? Ayan mga lods, ma-share natin ngayong araw at hopefully kahit na simpleng idea na ganyan, may natutunan kayo. So kung sa tingin mo na may napulot kang idea dito sa share natin ngayon, pwede ba akong mag-request sa'yo na i-hit mo yung like button dyan sa baba ng ating channel para matulungan tayo ni YouTube na i-recommend sa mas malawak na audience. So yung algorithm ni YouTube para gumana sa atin, di ba? Para dumami tayo at mas marami pang makaabot ng mga information na binabahagi natin, mga simpleng informasyon na katulad nito. At kung sa tingin mo na informative itong mga vlog na katulad nito, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa channel natin, ayan, at isa kang EPS aspirant dyan sa Pinas na nagbabalak na magtrabaho dito sa South Korea, so request ko na rin na i-subscribe mo yung channel na to. So hit the subscribe button and then i-ano mo na rin yung notification bell para palagi kang updated tuwing meron tayong mga tips sa trabaho dito sa Korea na katulad nito. Again, this is Marlon, Just for Fun TV, nag-iwan ng isang kasabihang dito sa Korea, galing sa trabaho at pakikipagtalastasan ang kailangan upang shibal sikya ay maiwasan. So, peace!